Guys, ito guys, panoorin natin itong drama ni Sara Duterte. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag agenda. We followed through with the Matatag curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, edi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Well, unang-una sa lahat mga kababayan, ang sabi niya, Diyos ko? Ha? Really? Sara Duterte? Diyos ko? Sinong Diyos yan? Si Kibuloy? O sino bang Diyos ang pinapatunguhan mo dyan, Sara Duterte? Ulitin ko, wala kang Diyos. Ay, wala kayong kinikilalang Diyos. Ultimo yung tatay mo. Wala kayong kinikilalang Diyos. Kasi yung tatay mo, pinagmumura niya yung Diyos. Diba? Tapos ngayon, pa-Diyos-Diyos ka. Baka mamaya, bigla kang magliyab dyan. Diba? Pangalawa mga kababayan, ano yung inutil ka, Sara Duterte, na kailangan ka pang bigyan ng command? Nilagay ka nga dyan diba? Nilagay ka dyan para magamit mo yung utak mo. Para patakbuhin mo yung isang departamento. Pero, anong expect mo? Nilagay ka dyan, tapos, ganito gawin mo ganito gawin mo. Diba? Diktador, di sasabihin mo na naman, diktador na naman si Pangulo kapag binigyan ka ng command na, hoy, Sara Duterte, lalagay kita sa DepEd. Tapos ito, ganito gawin mo. Di ba? Masasabi mo naman, diktador si Pangulo niyan. Kaya ka nilagay dyan para gamitin mo yung utak mo. Kaso nga lang, problema, baka wala kang utak, kaya nag-aantay ka ng command galing kay Pangulo para yun ang gawin ninyo. Di ba mga kababayan? Tsaka, dami niyang kuda. Hindi daw nagtatrabaho si Pangulo. Really? Paano mo ba naman kasi makikita na nagtatrabaho itong si Pangulo? Lagi kang nasa ibang bansa. Pa-travel ka. Diba? Busy ka maghanap ng bansa na tatanggap sa tatay mo. Yun, Sara Duterte. Kaya hindi mo makita na nagtatrabaho si Pangulo. Ulitin ko, dahil lagi kang wala dito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa ka. Okay?